Hello mga ka-investor, ako nga pala ulit si Aaron at nandito tayo sa ating weekly investing video. So this time ang gagawin natin or ang i-document natin is yung ating Philippine stock portfolio natin na ginagawa. No? So tandaan nyo, weekly natin ginagawa to and weekly may allocation tayo na 5,000 pesos na allocation kung may kita niya. 5,000 peso allocation. So, kunwari weekly sahod natin. No? So, dinodocument natin to para makita natin kung within 5 to 10 years kikita ba tayo. Effective ba talaga yung dollar cost average? Tapos, yung long-term active investing, kung gagamit ka ba ng fundamental analysis, effective ba yun? So, yun yung ginagawa natin dito, dinodocument natin. No? So, ayun nga guys, punta na tayo sa portfolio natin. Pakita ko na sa inyo. Ito yung ginawa natin portfolio, no? So, ito yung portfolio natin. So, as of right now, so malapit na tayo mag-isang taon guys, sa November. So, nakakasyam na buwan na tayo, no? So, sabi dito, 167,000 yung value. Lugi tayo ng 4,000 pesos. Ngayon, sa 4,000 na to, so around 2.41% yung lugi natin. So, daily, medyo tumaas tayo. So, tignan natin individual stocks natin, okay? So, ipakita sa inyo. So, biggest loser natin is the Union Bank with 17%. JG Summit with JG Summit with 15%. Okay? Then, yung All Home, ayan, lugi pa rin tayo ng 12%. Malaki pa rin. No? Hindi naman lahat lugi. Kagaya niyan. Converge, up tayo ng 36%. Diba? RFM, 30%. Globe, up tayo ng 20%. So, hindi naman lahat lugi. Kaya wag kayong malungkot. So, talagang mas malaki lang yung natin, 2%. Pero di ba sabi ko sa inyo, kagaya nito kasi ito, lang to investing portfolio, parang sample lang to. 'Di ba kung nagpapakita ako ng madalas sa inyo ng mga dividends, pag nakaka-receive ako ng dividends sa totoong portfolio, kasi kung ano yung nilalagyan ko, majority, ito rin 'yon. Almost same. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo kasi mas maganda rin kung weekly ba naglalagay, anong mangyayari. Okay, so asahan nyo kung nag-i-invest kayo kung nag-investing kayo dito, pero syempre dito financial advice, kung may hawak din kayo ng mga stocks na individual stock kagaya nito, nakaka-receive din kayo ng dividends, okay? So, malaking bagay din yon. Okay? Punta na tayo ngayon kung saan natin, bago pala tayo mag-invest, puntahan muna natin yung news natin, no? So, may nabasa ako dito na, pag-aralan muna natin yung PSI o bigyan natin ng konting pahapiyaw, no? So, PSI, lagi natin sinasabi, ito yung Philippine Stock Exchange Index. Ito yung 30 na pinakamalaking stock sa Pilipinas or mga blue chip company sa Pinas. So, ito yung 3 months chart niya. Hindi tayo nag-chart. Kumbaga, tinitignan lang natin yung price action niya. Okay, hindi tayo nag-chart, no? Gusto ko lang ipakita sa inyo. So, within 5 days na chart, galing tayo ng 6,300. Ngayon, nasa 6,500 tayo, no? So, tumaas tayo in short. Yung, ibig sabihin, yung mga stocks tumaas. Ganun na explanation yun. Yung 30 na pinakamalalaki, hindi lahat, okay? 30 pinakamalalaki lang or mga blue chip company sa Pinas ang tinatrack nito. Hindi lahat. Ngayon, punta tayo sa 3 months chart niya or price action niya. Sabi dito, nung May, ayan, kung makikita nyo yung May, ang taas nyo, galing siya ng 6,600. Tapos itong July, yan, umabot ng 6.3, 6.2, 'di ba? So ito yung sinasabi ko sa inyo na gauge lang to para lang may idea kayo. As like ko sasabihin sa inyo, ang pinakamataas na index is around 9,000. Okay, so ibig sabihin, almost medyo malaking binaba natin, no? Kung ma-reach natin yon, almost 40 to 45%. Para makabalik sa all-time high ng index, no? So, yun lang yung gusto ko ipakita sa inyo, no? So, ngayon, ibig sabihin, tumaas tayo in short.
para lang tingnan natin tong PSE. Ayan. Tingnan nyo lang, i-guide nyo lang yan kung para makita nyo kung tumataas ba or bababa yung mga malalaking stocks sa Pinas. Okay? Ngayon, punta tayo sa news. Mabilisang news lang. Ito importante. Ito yung the crosswinds daw. Ito yung jobless rate rises to 4.1% in May. So malaking bagay yan. Tandaan nyo, pag tumaas yung jobless rate, malaki yung chance na magkaroon tayo ng recession. So actually, sinasabi nga ng iba, nasa recession na tayo. Ako, ramdam ko nasa recession na kasi ang taas ng bilihin, grabe, di ba? Hindi ako political, pero syempre yung pangako ni Marcos na 20 bigas hindi natupad, di ba? Nakakalungkot. Diba? Mahal ng bigas, 40, 50 pesos. Di pa ganong maganda yon, diba? Tapos sabi pa dito, in June daw, yung PH dollar reserves dip as BSP depends peso. So, yung ginagamit ng BSP yung para hindi tumaas gana yung dollar, no? Para bumaba. Kasi 58 ang dollar ngayon. 58. Pakita ko sa iyo yung, ako tinatrack ko rin ko to. Ayan, 58. Within 1 month, pinakamababa is 58.40. Diba? Within 1 year, nakita mo ang taas, diba? Galing lang ng 54, 55, ayan, no? Nasa 58 na naman tayo ngayon, diba? Indication din yan na humihina yung peso, diba? Kasi ibig sabihin, pa nag-i-import tayo, dollar ang bayaran, hindi naman peso. O, diba? Kaya ibig sabihin, yung parehong humihina yung purchasing power natin as Pilipino. Maganda lang yun pag nasa abroad ka, pag nasa US ka, magpapadala ka ng pera sa Pilipinas, maganda kasi mas dumadami yung peso mo. Pero in reality, as a country, hindi maganda pag bumababa yung peso. Okay? Sobrang importante niyan, guys. Maliit lang siya, kumbaga parang sentabo lang, pero kung trilyon na ang pinag-uusapan natin, napakalaking bagay na yan. Okay? So, tingnan nyo rin yan. Isang importante rin yan, no? Okay? So, ayun nga. Ngayon, di ba, jobless rate importante. Ako, wala rin akong trabaho sa ngayon kasi nga nagbakasyon yung asawa ko. So, ayun, pero maghanap na rin ako ng trabaho. Pero di ba, 4.1 yung jobless rate natin, no? So, napakalaki. So, ingat. So, ngayon, dollar reserve, yung mababa. Sabi pa dito, fourth fuel price increase seen in as many weeks. Tumataas na naman yung gasolina. Siyempre, pag tumaas yung gasolina, ang laking impact niyan sa lahat. Bakit? Yung mga pagkain, di ba? From probinsya, yung logistic niya, travel yan papuntang Pilipinas. Pag nagmahal yung gasolina, tataas yung cost, matataas yung bilihin. Kumbaga domino effect yan. Okay, so sobrang laki. Kaya nga ang mayayaman na bansa, di ba, yung mga Dubai, mga Saudi, mayaman sila dahil marami silang oil. Yun yung experience, mas mababa yung gasolina mo, yung gasoline price mo, mas mababa lang yung singil mo. Diba? Unlike sa atin, nag-i-import lang tayo ng gasolina, kaya ayan, napakalaking bagay niyan. Isa rin yan sa nakaka-apekto, no? Sabi rin dito, Europe stocks fall at open on French uncertainty. So, ayun nga, sinasabi ko nga sa inyo, pwede nyo rin tingnan yung US. Pag bumaba yung US, minsan kakibat yan. So, sa US, di ba, lagi natin sinasabi, ilang stock lang yung nagdadala. Majority ng stock naman talaga mababa eh. Okay? Ang maganda lang sa Pilipinas, makikita mo, hindi tayo, dahil nga konti lang nag-i-invest, konti lang nag-i-speculate, makikita mo talaga na dahil mataas yung interest rate, naapektuhan agad tayo. Okay? Bihira magkaroon ng bubble sa Pilipinas. Yun ang maganda lang sa Pilipinas. Kaya more on dividends, more on mature companies ang meron tayo dito. Okay? So, ayun nga. Balik na tayo kung saan natin ilalagay yung pera natin. So, unang, di ba, may 5,000 tayo. By the way, hindi to financial advice. Gawin nyo yung due diligence nyo. Unang paglalagay natin is Security Bank. So, di ba, may 5,000 tayo. 2,500 ilalagay ko dito. Security Bank. Okay? So, 42 billion market cap. Revenue is 40 billion. PE ratio niya is 5 lang. Okay? Mababa yung PE ratio niya. Kasi, naniniwala ito sa mga makakabalik sa all-time high niya, no? Which is around 270. So, it's a times 4. Almost times 5 siya, no? Ng pera nyo. Okay, bumaba yung revenue nila, no? 22, wala pa dito. Okay, so, ito yung unang 2,500 natin. Susunod, na paglalagyan ko is yung Monde.
Okay, kay Monde tayo maglalagay. Monde, pagkain yan, tinapay. Yung Security Bank, syempre, bangko yan. For sure, alam nyo yan, di ba? Sumunod, kay Monde ako. Monde, 80 billion revenue. Ang laki ng PE ratio, no? Ayan. Kay Monde ako maglalagay. All-time high niya is around 17 din. Di ba? Bagong company to sa Pilipinas, no? Kasi nagbibigay rin to ng dividend. Kaya maganda rin siyang paglagyan, no? Okay? So ulitin ko lang, Monde 2,500, Security Bank 2,500. I-add ko na lang siya guys, no, para hindi ganong magulo. So kung papansin nyo, Aaron, umabot tayo ng 7 buwan, hindi pa rin tayo kumikita. Sabi ko nga sa inyo, long-term active investing, ang magdadala sa iyo dyan is yung pag-iipon mo. Di ba? Pag may pera ka, may extra kang pera, kaysa ubusin mo sa walang kwentang bagay, ibili mo na kung ano, i-invest mo na lang. Sabi nga nila, kung hindi naman talaga yung sobrang importante, i-invest mo. Okay, ngayon, pag dumoble na yung pera mo sa investment, kunyari, yung hawak mong stocks, 50% na yung tubo. Just an example, may 300,000 ka. Let's say 500,000 yung stock portfolio mo, naging tumubo ng 50%. So, 750,000 na yun, di ba? 500,000 puhunan mo, 250 yung tubo mo, 750. That's the time na bumili ka. Or kuhain mo yung profit mo, yung 250, yun yung ibili mo ng kotse. Di ba? Nakikita mo ba yung point ko? Nandun pa rin yung kapital mo, hindi nawala. Yung sinasabi ko sa asawa ko rin, sa mga pinsan ko, na actually, kailangan namin bumili ng motor ngayon. May pera, may pambili ng cash. Kaya lang, kaysa ibili namin ng motor, sabi ko sa kanya, i-invest muna natin. Ngayon, pagka tumubo yung pera mo, kunin natin, and then that's the time na bili tayo ng motor. Diba? Ibig sabihin, nandun pa rin yung kapital mo, yung tubo lang yung ginalaw mo. Hopefully yun. Kasi syempre, ako naman, kailangan pa naman, diba? I mean, importante siya, pero hindi naman talaga yung talagang urgent na hindi kami mabubuhay ng walang motor, diba? Kasi traffic dito sa tinitirahan ko. So, importante rin yung guys, depende kung talagang kailangan nyo. Hindi naman sobrang i-deprive mo yung sarili mo na hindi ka bibili ng pagkain, di ba? Paminsan-minsan kumain ka ng masarap, di ba? That's important. Pero yung indulge mo yung sarili mo sobra rather than indulge mo, i-invest mo na lang. Sabi nga nila, yung mga kilala ko, they will spend in Jollibee. Kakain sila weekly sa Jollibee, nag-Starbucks sila. Pero they don't own Starbucks stocks or Jollibee stocks. Yun yung nakakalungkot, no? Kasi yayaman ka as owner, hindi as consumer. Diba? Hindi nila tinuturo sa school yun, yung nakakalungkot. Pero kagaya namin, we're frugal, importante pagiging frugal, pag-iipon talaga ang number one sa amin. So kahit kagaya nito, 2 buwan akong walang trabaho, asawa ko rin, umuwi ng abroad, wala kaming income, 2 buwan, nakaka-survive kami. Dahil nga, nag-iipon kami, importante yung savings sa amin. Okay, so di ba, pwede kang magpahinga anytime. Paano pag lagi kang bound sa utang? 'Di ba? Yung nagre-refresh yung utang mo kasi ang tawag doon bad debt, may utang ka. Siyempre may interest 'yun, 'di ba? Swerte mo kung may nagpapautang sa'yo na walang interest, pero majority may interest, 'di ba? So ang laki ng nawawala sa iyo. 'Di ba? So ayun lang guys. So ako nga pala ulit Aaron, and salamat sa panonood. And mga ka-investor, I'll see you in the next video. Kindly like and subscribe, and bye for now.